Chapter 12. I'm so happy about what happened last night. Ang saya-saya lang dahil unti-unti nang sinisimulan ni Lorraine ang kanyang plano. Talagang nagmana itong si Lorraine sakin, iba talaga pag magkadugo. So why the queen is so happy right now? Sambit ni Mar'izy, tiningnan ko naman ito habang iniinom ang hawak-hawak kong wine. Of course, sino bang hindi masisiyahan kapag nalaman mong unti-unti nang nagtagumpay ang mga plano ko, wika ko at ngumiti sa kanya. Ngumiti naman ito at kumuha ng wine. Cheers to the plan you made. Hindi ako nagkamali na ikaw ang naging kakampi ko, sambit nito sakin. Of course, I will make it. Sino bang tanggang hindi gagantay pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot sa iyo? Maarte kong sambit. Tumawa naman siya ng nakakaloko sakin. I am so impressed with your bravery. Ikaw na talaga, wika ni Mar'izy habang tumatawa. Nag-cheers pa ulit kami dahil sa tagumpay namin. Ilang oras bago kami natapos magkwentuhan ni Mar'izy, hindi naman ako nalasing, medyo tipsy lang, bigla normang dumating si Lorraine na malapad ang ngiti. San ka galing, sweetie? Malambing kong sambit sa kanya. In Willow's mansion having fun with those idiots. Nakangiti na wika ni Lorraine. Really? You're very smart, Lorraine. Di ko akalain na madali mo palang mapaikot ang mga yun. Nakangiti kong sambit. Oh, stop complimenting me, tita, baka kasi ma-overconfident ako nito at masasabunutan ko agad yung si Mildred. Nakangiti kong sambit. Mas mabuti ngang sabunutin mo yang babaeng yan, sobrang papapel sa buhay ni Gray at ni Mitch. Inis kong sambit. Tumawa naman si Lorraine, sinabayan ko na rin siya. Maya-maya pa nagpaalam naman itong matulog muna at nagpaalam na din ako sa sakanya dahil pupunta muna ako sa hideout to make my plan work. Tinawagan ko na din si Spade for meeting ilang minuto bago ako nakarating sa private hideout namin. Pagkarating ko dun, marami-rami na din silang nandun at inaantay na lang nila ako. I swipe my card, exclusive lang to sa mga member na nandito kaya walang sino man ang makakapasok dito. Tumungi agad ako sa underground meeting room. Pagbukas ng pinto ay marami-rami na din silang nandoon nag-aantay sakin. Hello everyone? Malamig kong sambit. Agad naman silang tumayo at yumuko sakin bilang respeto. Ngumiti naman ako sa kanila at sumenyas na at nupo na muna sila. Umupo na rin ako and I clear my throat para simulan ang sasabihin ko. I called a meeting para maging aware kayo sa bagong plano. Sambit ko asterisk. So, what's the new plan? Tanong ni Spade sakin. Instead of kidnapping Mildred and Mitch at magsayang ng oras para pabagsakin sila, hayaan na lang muna natin si Lorraine ang sisira sa kanila. Hayaan natin na si Lorraine ang unang sisira sa kanilang dalawa at kung sira na si Gray at Mildred, we can step in para kidnapin si Mitch at sa mga panahon na yan ay hahanapin ni Gray si Mitch at dyan na natin sisimulan ng mga plano na kunin siya upang pahirapan. Sambit ko habang nakangiti. Paano kung hindi magawa ni Lorraine ang tama ang pinapagawa mo? Tanong naman ni Vida. I snapped my fingers at lumabas naman ang litrato ni Gray at Lorraine pati yung video nila na kinuhanan ko noon sa bar ni Gray. Is this not enough? Dalawa, tanong ko sa kanila habang nakataas ang kilay. Brilliant idea, wika naman ni Mar'izy. Pwede kayong mag-suggest kung ano pang dapat nating gawin. Tanong ko naman sa kanila, pwedeng wag muna nating biglain lahat, dahan-dahan nating sisirain isa-isa ang mga tao na sa loob ng Willows. Sambit ni Mar'izy. Uunahin natin ang mag-asawang Willows. Lorraine will do her part na paghiwalayin silang dalawa at sunod yung loyal nila na agent. Nakangiting wika naman ni Mar'izy. Ako nang bahala sa agent na yun, patay na patay siya sa kakambal ko since carbon copy ko naman si Diamond. I guessed sakin na yung agent na yan, wika naman ni Spade. Great. Ako nang bahala sa apo ko, madali lang yan paniwalain. Once na makukuha ko na si Mitch sa mga kamay nila Mildred at Gray, alam kong di natatahimik yang dalawang yan at dyan magsisimula lahat ng plano. Nakangiti kung wika. Tumango naman silang lahat. This meeting is done. Tandaan nyo lang lagi ang mga gagawin nyo, magmatiyag kayong mabuti at bantayan ang bawat kilos nila. Nakangiti kong sambit. Tumango naman sila. This meeting is done. Pwede na kayong umuwi, wika ko. Nagsitiyuan naman agad sila at agad-agad na umalis. Sumunod naman ako sa kanila at lumabas na tiyakan nagtungo sa parking lot. Hello, what? Dinig kong sambit ng isang babae, parang pamilyar sakin ang boses na ito. Agad naman akong sumilip at nakita ko si Spade na nakakunot ang noo habang may kausap sa ibang linya. Why he want to leave? Problemado nitong wika. Okay, pupunta na ako. Yan na lang ang sambit nito at umalis na. I just shrugged dahil wala namang importante at kaina hinalikan sa sinabi nito.
Pero sino kaya ang tinutukoy niya, malalim ang iniisip ko habang papasok sa loob ng kotse, hanggang sa yumandar na ang kotse ay tulala pa rin ako at inisip kong sino ba ang taong tinutukoy ni Spade. Ma'am, nandito na po tayo sa mansion mo. Sambit ng driver ko. Bumalik naman ako sa ulirat ko at lumabas na, nagtungo agad ako sa loob ng mansion at umakyat naman ako sa taas upang magbihis dahil pupunta ako ng sementeryo ngayon, kaarawan ngayon ni Odessy. Where are you going, tita? Sulpat ni Lorraine. Can you knock the door bago ka pumasok, Lorraine? Nakakagulat ka. Sambit ko sa kanya. Saan ka nga pupunta? Sambit nito, kumunat naman ang noo ko at humarap sa kanya. Di mo ba alam kung anong araw ngayon? Tanong ko, kumunat naman ang noo niya at umiling halatang nag-iisip siya ngunit walang samasagi sa utak niya. It's Odsay's birthday. Wika ko at inayos na ang buhok ko. Oo nga, hintayin mo ako, tita, magbibihis muna ako. Sambit nito at pumasok na sa loob ng kwarto niya. Naglagay lang ako ng kunting kolorete at nagbihis ng damit na ibinigay ni Odessy sakin. Regalo niya ito sakin sa Mother's Day. Bigla namang tumulo ang mga luha ko nang maalala ko ang araw na yon. I miss you very much, Odessy, sambit ko habang patuloy pera na dumadaloy ang mga luha ko. Tita, bigla namang natahimik si Lorraine nang makita niya akong umiiyak. Lumapit ito sakin at niyakap ako, humagulgol naman ako ng iyak. Tahan na, tita, wika nito. Pinakalma ko naman ang seri ko at bumantong hininga bago ko siya hinarap at ngumiti sa kanya. Let's go na, don't mind me, I'm okay, sambit ko habang pilit na ngumingiti sa kanya. Tumango naman ito sakin, inaalaya niya naman ako at lumabas na sa 4. Nagbumaba na agad kami at nagtungo na sa parking lot. Sumakay na kami sa kotse, si Lorraine na ang pinadrive ko. Pinaharurot naman ni Lorraine ang sasakyan papunta sa punto ni Odessy. Tahimik lang ang naging biyahe naming dalawa dahil wala ako sa mood para mag-ingay ngayong araw. Okupado pa rin ang isip ko sa mga nangyayari. Tita, we're here. Malumanay na sambit ni Lorraine sa akin. Ikumati naman ako. Lutang ang isip ko kaya di ko na malayang nakarating na pala kami. Akala ko mahaba habang biyahe pa ito. Bumaba na si Lorraine at sumunod naman ako. Inayos ko muna ang sarili ko lalakad na sana ako nang bigla akong pigilan ni Lorraine. Wait lang, tita, sambit nito habang nakakunot ang noo na tumutingin sa sementeryo. What? Takhang ko namang tanong sa kanya, is that gray? Sambit nito habang tinuturo ang binata na may dalang bulaklak. Pash. Halata naman, di ba, na si Gray yan at ginawa niya lang naman yan dahil may kasalanan ang kuya niya kaya nawala si Odessy? Sambit ko. Lorraine just shrugged, pero tita, what if maging kami ay hihit mo pa rin ba siya? Sambit nito. Tumawa naman ako ng malakas. What are you thinking? Sambit ko habang natatawa sa kanya. Tita, I want him back. Sambit nito habang nakakunot ang noo. Oh, I'm just kidding, Lorraine, it's fine naman na maging kayo. Okay lang naman sakin, sambit ko, but at the back of my mind I was very mad of him. Ayokong makatuluyan ni Lorraine ang lalaking iyon. Let's go, tita. Nakaalis na siya, sambit ni Lorraine. Tumango naman ako at nagtungo na kami sa puntod ni Odessy. Pagkarating ko agad naman akong umupo at umiyak na naman. Di ko alam kung ilang luha pa ba ang ilalabas ko. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Sa kalagitnaan ng iyak ko, dai ko matanggap, dai ko kayang tanggapin lahat. Tita, siya magiging okay din ang lahat, sambit naman ni Lorraine habang hinahaplos-haplos ang likod ko. Niyakap ko naman siya, habang umiiyak ako sa mga bisig niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Lorraine, I am so lost. Kahit ilang taon pa ang lumipas hindi ko pa rin matanggap, sambit ko habang umiiyak. I was very devastated. Hindi ko alam kung kailan ko matatanggap na ako ang pumatay sa anak ko. Halos 1 oras na akong nagkukulot sa buhok ko. Hindi ko pa rin perfect ito, sock. May meeting kami ngayon kaya nag-ayos ako. Ayoko naman maging maasim sa tingin ng mga kasama ko. I am the young Huy millionaire in the group, kaya bakit ako nagmumukhang pulubi kung kaya ko namang maging Diyosa, diba? Nang matapos na ang 2 oras na pag-make up at pag-aayos ng buhok ay agad akong lumabas ng kwarto ko at bumaba na dahil malilate na ako. Iba pa naman bumungangayang si Seniora. Luhaan, tawag ko kay Luhan dito kasi siya nagstay ngayon dahil ayaw niyang umuwi sa mansion nila, sobra raw tahimik. What? Inis niyong sambit, halatang galing ito sa tulog.
Aalis muna ako ha, sambit ko, tumanggaw naman ito nagmamadali na akong pumunta ng parking lot at sumakay na pinaharurot ko na ang sasakyan ilang minuto bago ako nakarating sa paroroonan ko, dali-dali naman akong bumaba tiyaka ako Majid naglakad papasok dahil buong akala ko ay late na ako. Good morning, sambit ko habang confident na naglalakad at nakangiti sa lahat. What's good in the morning late na late si Odette. Malamig na wika ni Ms. Marizy umupo naman ako at nilapag ang Chanel bag ko, nagmamadali pa naman akong pumunta here akala ko kasi andito na si Seniora, sambit ko. Pash, stop your cartihan spade, sambit naman ni Vida. Tiningnan ko naman siya mula pa hanggang ulo niya at timayaran lamang ito. I don't want your opinion, you're just a slave kaya, sambit ko habang nakataas ang kilay, what the heck. Tandang padamdam. Baka nga mas mayaman pa ako sayo at nahiya naman ako sayo na kapoy yaman lang sa tatay o di magawang kumita ng pera on her own, sambit ni Vida sakin, kumulo naman ang dugo ko sa winika nito at tumayo naman ako, sa isabunutan ko na sana siya ngunit hinawakan naman ni Ms. Marizy ang kamay ko stop. You too, sigaw nito sa amin bamantong hininga naman ako at bumalik na sa upuan. Ano ba naman kayo, tayo na nga lang ang magkakampi dito tapos ganun pa kayo mag-aaway-away. Spade please control your temper, sambit naman ni Ms. Marizy sakin, pagsabihan nyo rin yang babaeng yan, sambit ko habang tinuturo si Vida, shut up, wag mo akong utus-utusan you're just a little girl here in organization, galit na wika ni Ms. Marizy sakin ikinuyong ko naman ang mga kamao ko sa galit at ngumiti sa kaniya. Aki as what you said na little girl lang ako here, talaga ha little girl pala paano if isisiwalat ko yung video mo, sambit ko habang nakangiti ng nakakaloko sa kanya. What if Vida ibabagsak ko in just a snap ang kumpanya mo dahil sasabihin ko sa husband mong foreigner ba may ibang lalaki kang kinikita and take note I have a the evidence. Nakataas na kilay kung wika na tahimik naman silang dalawa at naging awkward ang buong paligid walang ni isang gustong magsalita. Tapang-tapangan lang kayo pero takot naman kayong mawalan ng kapangyarihan at pera, nakangiti kong sambit sa kaniya. Wala nang umimik niya sa kanila at hindi na rin ako umimik. Kung talagang magbabago itong isip ko at ako na mismo ang sisira sa organization na ito magagawa ko. Yang si Seniora I know what's her secret sobrang dali nilang mauto kaya nga mas prefer kong sumama sa mga ganitong tao dahil ang bilis mapabagsak mga Shangge Casey isang click lang ni Gray nito sa kanila tiyak sabog lahat. Di nila kilala ang kinakalaban nila kaya ako nag-iingat talaga ako sa mga action at sinasabi ko dahil sa sinabi pa lang ni Diamond sakin. I know how powerful he is. At lahat kaya niyang gawin kung gugustuhin niya alam kung pinagbigyan niya lang kaming gumalaw kaya nag-iingat ako sa mga ginagawa ko it was hard having this moron around me sobrang dali lang kasi niyang paikutin natigil naman ako sa iniisip ko nang biglang dumating at nagsalita si Seniora, hello everyone, malamig nitong tugon agad naman akong tumayo at yumuko sa kaniya ganon na din ang mga iba kong kasamahan. Grab taxi at food delivery hindi ko alam kung ano ba itong nonsense na sinasabi ni Seniora sa harapan namin interested akong makinig sa mga syangga-syangga nilang plano hey super boring naman dito mas gustuhin ko pang kakamoy si Gray kaysa sa mga bobo na to ibang iba kumilos itong mga masyadong halatado at madaling mahagilap, ano bang alam ni Lorraine sa lahat ng ito puro kalandian niya lang naman inaatupag niya. Paano kaya pag nalaman ng babaeng malandi na yon ang plano nitong si Seniora for sure lalabas ang pagiging brat nito at silang dalawa na ang mag-aaway madaling natapos ang meeting ng mga syangga-syangga kaya umuwi na rin mabuti nga at di na umabot ng gabi dahil hindi naman worth it umabot ng gabi ang ganung plano. Naglalakad ako ng overconfident sa parking lot patungo sa Porsche na car ko nang biglang tumunog naman ang telepono ko, na-shock ako nang marinig ko na aalis si Luhan sa mansion dali-dali naman akong nag-drive pa uwi walang hiya talagang lalaking ito pagkatapos ng lahat ganon-ganon na lang yun halos lilipad ang kotse sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ko ngunit wala akong pakialam dahil gusto kong pigilan ang lalaking yun. I know it's so ridiculous na maghabol ng lalaki dahil di naman ako ganong klaseng babae I'm so pretty para maghabol sa isang katulad niya. Ngunit di ko alam anong nakain ko at sobrang napamahal ako sa lalaking weirdo nakarating na ako sa mansion at dali-dali naman akong tumakbo papasok sa loob ng mansion namin upang makita lamang siya. Ouchie, maarte kong sigaw, Pash! What are you doing here? Sambit nito sakin. Anong what are you doing? What are you doing ka dyan?
Pwede ba ibalik mo yung luggage mo sa loob, sambit ko habang hinahawakan ang luggage niya. Are you insane? My mom needs me. Dahil may emergency aalis ako pero babalikan kita. Sambit nito habang di makatingin sakin, babalikan mo ako. Paninigurado ko naman sa kanya, why yeah, sambit naman niya habang di makatingin sakin. I hug him tight, yamakap din naman siya sakin. I can't confess my love for you right now dahil si Mildred Perrin nasa isip ko, but don't get me wrong because I know for sure you're very special to me and you have a special place in my heart, Spade. I hope na sa pagbabalik ko dito you become better. I know you have flaws. Sambit nito, bigla namang tumulo ang luha ko dahil sa sinabi nito sakin. I will get a therapy, I promised. I will be better if you'll come back here, Momo. Sambit ko. Momo ang tawag ko sa kanya dahil nung una ko siyang nakilala akala ko stalker or monster siya, kaya Momo ang tawag ko sa kanya. Pash, seriously. Momo talaga you running girl, sambit nito sakin at ginulo ang buhok ko. Aalis na ako dahil mal-late na ako sa flight ko, baka maiwan ako ng eroplano, sambit nito. Nginitian muna niya ako bago umalis. Ayokong umiyak but my tears won't stop, ma'am, tissue po. Inabot naman ni Manang yung tissue, kinuha ko naman at nagpatuloy lang ako sa pag-iyak habang tinitingnan si Luhan na unti-unting nawala sa paningin ko. Pumasok na ako sa loob na ganun Perrin ang forma, umiiyak habang may bitbit na tissue sa kaliwang kamay ko at sa kanang naman ang Chanel bag ko. Hail! What happened to you, Spade? Tawag ni Daddy sakin. Agad naman akong lumapit sa kanya at yamakap ng mahigpit dahil I need a hug right now. Daddy, umuwi na po si Luhan. Sambit ko sa gitna ng iyak ko. Siya, it's okay. It's okay, ano ka ba naman princess? Sambit nito habang nahaplos-haplos ang likuran ko. Daddy, gusto kong magpa-therapy, sambit ko sa gitna ng iyak ko. Why? Takhang tanong ni Daddy asterisk to control my temper. Daddy, I want to be a better person, Dad. Sambit ko, niyakap niya naman ako. Okay, sambit nito. Masyado akong spoiled sa daddy ko kaya I love him so much. Si Diamond kasi mas mahal siya ng nanay namin dahil doon naman siya lumaki, but I feel bad for her for being poor. Daddy, aakyat lamang ako sa taas. Magpapahinga muha ako, it's a long day. Daddy, sambit ko sa kanya. Okay. Pupunta muna ako sa kumpanya dahil may new investor tayo galing sa ibang bansa. Sambit nito. Tumango naman ako sa kanya bilang tugon. Umakyat na ako sa taas at dali-daling tumungo sa kwarto ko. I throw myself in my bed at umiyak na naman. Kinuha ko naman ang cellphone ko at nag-post. I think I'm in love again. I posted it agad-agad dahil totoo naman na in love talaga ako ngayon. Buweset talaga si Momo. Binitawan ko na ulit ang cellphone ko at nagmuni-muni dahil ayokong may kausap ngayon. Haze, I miss him already. Ganito pala pag in love, ang cringe masyado. Wika ko sa sarili ko dahil sa tagal kong nagmuni-muni at inalala si Luhan. Nakatulog na ako ng mahimbing. Excited na excited ako dahil pupunta kami sa beach ngayong araw na ito. Iniba ko na yung location ng continuation ng birthday party ni Mitch. Mommy, Doobie celebration pala birthday ko. Masayang sambit ni Mitch 00. Na-delay kasi yung surprise ni Mommy sa'yo kaya naman gusto ni Mommy na mag-celebrate tayo sa beach. Masayang sambit ko sa kanya. Yehey! It's been a long time na hindi ako nakapunta sa beach. I remember I was 2 years old nung una kong punta sa beach. Kwento nito sakin. Tumango-tango naman ako habang nakikinig ako sa kanya, kaya naisipan kong i-celebrate natin ang birthday mo doon. Excited kong sambit at naigiakapan namin kaming dalawa. Natigil naman kami ni Mitch at humarap sa kung sino man ang umistorbo sa kasiyahan naming dalawa. Habi, masaya kong sambit. Ngumiti naman ito sakin at agad na pumunta sa tabi namin ni Mitch. What's the matter? Bakit ang saya yata ng dalawang prinsesa ko? Sambit nito, we're just so excited daddy dahil pupunta tayo ng beach. Sambit ni Mitch kay Great at Angie. Tango naman ako dahil sa winika nito. I see, by the way wife tomorrow mauna na pala kayong pumunta sa beach. Susunod lang ako, may importante lang ako pupuntahan, sambit nito sakin. Tumango naman ako sa kanya. Nga pala saan ka galing kanina? Kunot-nuo kong tanong sa kanya. Tiningnan niya naman ako at ngumiti. In the cemetery, wika nito. I see, by the way wife tomorrow mauna na pala kayong pumunta sa beach. Susunod lang ako, may importante lang ako pupuntahan, sambit nito sakin. Tumango naman ako sa kanya.
Nga pala saan ka galing kanina? Kunot noo kong tanong sa kanya, tiningnan niya naman ako at ngumiti. In the cemetery, wika nito. Kahit maraming tanong ang isip ko, tumanggo na lang ako dahil ayokong magtanong ng magtanong pa, nakakabweset kaya maraming tanong. Nagpaalam na din na lumabas si Gray dahil may aasikasuhin lang daw siya. Nagtataka na rin ako sa mga kinikilos ni Gray this past few weeks, marami itong ginagawa, laging busy, mukhang inilwasan niya ata ako, palagi na lang siyang wala. Si Iris ganun din, busy-busyhan. Kinuha ko na ang mga gamit na dapat kong dalhin kahit midayo may kalakihan na ang tiyan ko, pero gusto ko pa rin magtupi sa beach, walang makakapigil sakin. Mommy, sigaw ni Mitch mula sa labas, dali-dali naman akong lumabas at tiningnan siya. I'm ready, sambit nito habang nakangiti. Napatampol na lang ako sa noo ko dahil akala ko kung napano na itong batang ito. Tara na nga, nataranto tuloy ako sayo, sambit ko naman sa kanya. Natawa na lamang siya, nakita ko naman si Iris nangingiti-ngiti habang pababa sa hagdan. Miss Mildred, asan na si Master? Tanong nito sakin, susunod na lang daw siya sa atin, walang gana ko namang sagot sa kanya. Pinakuha ko na pala sa mga katulong yung luggage ko dahil binawalan akong nagbuhat ng mga bagay-bagay. Kaya pala malungkot ka ngayon, wika nito, ikaw Iris. Tigil-tigilan mo nga ako, inis kong sambit sa kanya, binibwesit kasi ako lagi nitong lalaking ito, di ko alam kung saang lupalop ng mundo ito nahagilap ni Gray at dinala pa talaga dito sa pamamahay nila na pwede lang naman siyang iwan doon. Ang init ng ulo mo sakin, Miss Mildred, mas mabuti na ngayon at maging kamukha ko ang anak mo, sambit nito habang ngingiti-ngiti. Bigla namang kumulo ang dugo ko dahil sa winika ni Iris. Umalis ka na nga dito, binibwesit mo na naman ako. Inis kong sambit sa kanya. Tatawa-tawa naman itong umalis at nagtungo na sa family van na sasakyan namin. Sumakay na kami upang maaga kaming makarating sa pupuntahan namin. Excited na excited pa rin ako dahil ngayon lang ulit ako nakabalik after long months staying with Gray. Mommy, saan ba pumunta di Daddy? Tanong naman ni Mitch sakin. In his company, sambit ko naman dahil hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Company daw, tatawa-tawa namang sambit ni Iris. Kinuha ko naman ang Zanilas na daladala ko at binato ito sa kanya. Pwede ba manahimik ka na lang dyan, wika ko naman sa kanya, na buwebwesit talaga ako sa lalaking ito, I can't stand him. Nakatulog na ako sa sobrang haba ng biyahe, 3 hours bago kami nakarating sa paruroonan namin. Miss Mildred, yugyog ni Iris sakin. Hot sarnbit ko habang binubuksan ang mata ko. Tumulo po yung laway nyo, wika nito at natatawa pa. Ha? Alis ka nga, tinabig ko naman ang kamay niya, di ko talaga maintindihan kung anong trip nitong si Iris at ako ang binibwisit, wala kasi dito si Gray, silang dalawa sana magbwisitin. Asan na si Mitch? Sambit ko habang palinggan lingon. Andan na sa room na pag-i-stayhan nyo. Paano ba yan Miss Mildred, di na kayo makapag-shock-shockan ni Master niyan dahil andin matutulog si Mitch? Pero kung gusto nyong gawin yan, pwede ko naman ilagay si Mitch sa kwarto ko, sambit nito habang nakangiti ng nakakaloko. You're not funny Iris, tatay kung sambit sa kanya at umalis na. Padabog akong naglalakad dahil inis na inis ako kay Iris, buweset na buweset talaga ako sa lalaking ito. Papasok na sana ako sa loob ng kwarto na nirent namin nang bigla kong hablutan ng kung sino man. What the? Yan na lang ang nasabi ko, bigla naman akong napaigtad ng mapagtanto ko kung sino ang nakita ko. Mona. Wika ko, di naman ito nagsalita. Si Mona ka ba o yung nambugbig sakin? Galit kong sambit. Tumawa naman ito ng tumawa, nasa hallway kami ngayon, pinagtitinginan na din siya ng ibang tao dahil para siyang tanggang tumatawa kahit wala namang nakakatawa sa sinabi ko sa kanya. You make me laugh. Sambit nito habang tumatawa, can you shut up? Wala akong panahon sa'yo kung sino ka man, matare kong sambit. This past months naging matare na ako at di ko alam kung tinotoyo ba ako o gusto ko lang magalit lagi. Wow, you become a fool. Sambit nito habang nakangiti ng nakakaloko sakin. Close ba tayo? Ano bang kailangan mo sakin? Inis kong sambit sa kanya, Pash. Okay, I'm gonna go straight to the point, gusto ko lang i-warn kayo about Lorraine's plan, sambit nito. Bigla namang kumunat ang noo ko sa winika niya. At bakit naman kita paniniwalaan? Simple, because I'm one of them, wika naman ito habang nakangiti, bobo ka ba? Pabibo ka kaya nga kita di paniniwalaan dahil isa ka sa kanila Pash.
Patawol, yan na lang ang sinabi ko at pumasok na sa loob ng room namin. Ewan ko kung anong nakain ng babaeng yun at naging ganun siya. Mommy, are you alright? Salubong na sambit sa akin ni Mitch. Yes baby, pilit ng ngiti lamang ang isinagot ko kay Mitch. Di naman siya ulit nagtanong at hinayaan na lamang niya ako. Okupado pa rin ako sa sinabi ng babaeng yun. Haze, di ko alam ano bang nangyayari ngayon, ang gulo-gulo na. Wife, bigla naman akong napatingin sa tumawag sakin. Akala ko di ka nadadating, wika ko sa kanya. What happened? Para kang di mapakali. Tanong nito sakin, wala naman, just some random thoughts, wika ko habang pilit na ngumingiti sa kanya. Tumahimik naman siya at di na nagtanong. Marami akong napapansin this past few days, mga katakatak ang kilos ni Gray, si Lisa na parang nababaliw na, itong si Iris na sobrang busy, si Mitch na laging nagyayaya sa maid na pumunta ng park. Lahat yon may na-feel kung kakaiba. Mas lalong lumakas ang instinct ko ngayong buntis ako, parang nag-plus 20 yung IQ ko ngayon. Wife, is there something bothering you? Tanong na naman ni Gray sakin. Humarap naman ako sa kanya at umiling. Tere, maligo na tayo, we're here para mag-enjoy, don't mind me, okay? I assured him dahil ayoko namang mag-alala siya sakin. Tumango naman siya sakin, nagbihis na ako, ganun din naman si Gray. Nang lumabas na ako, natulala naman ako sa nakita ko, sobrang hot ni wow, super ganda ng abs. Wife, are you done drooling over me? Nakangiti nitong sambit. Bumalik naman ako sa ulirat ko. Hoy, kapal mo naman, di kaya ako nakatitig sa'yo dun sa likuran mo. Ayan si Mitch, ang ganda-ganda. Nakangiti kong sambit, natawa na lang siya sa winika ko sa kanya. You look lovely, sambit nito sakin. Namula naman ako dahil sa sinabi niya sakin. Bolero, sambit ko sa kanya habang natatawa. Lumabas na kaming tatlo sa kwarto, bigla namang sumalubong samin si Iris na nakapos pa talaga. Pash, you look like SpongeBob, sambit ni Gray sa kanya. Aray naman, ang sabihin mo naiingit ka sakin dahil sa sobrang hot at sexy ko, sambit nito kay Gray. Pash, di ako maiingit sa katawan mong, isang suntok lang siguradong mababali lahat ng buto, wika naman ni Gray sa kanya. Aba master, sumusobra ka na, pastahan na lang tayo. Deal 2 million, napintig naman ang tenga ko, pambihira naman kayong dalawa, nagsasayang lang kayo ng pera. Sambit ko naman sa kanila. Wife, don't mind it, it's just a small amount. Nakangiting sambit ni Gray. Small amount daw, just ko, anong klaseng tao ba itong si Gray? Sige master, deal ako dyan, paramihan tayo ng babaeng ma-attract, sambit naman ni Iris. Umiling naman ako at sumunod na sa kanilang dalawa. Nang makarating na kami sa gilid ng biak, nagsimula na silang nag-pose. Nang walang humpay, natawa na lang ako dahil sa mga ginagawa nila. Marami namang babae ang natawa dahil sa kanila. Mitch, sino sa tingin mo ang mananalo? Sambit ko naman kay Mitch. Both of them lose mom, wika ni Mitch. Natawa naman ako sa sinabi nito. Umalis na kami sa likuran nila at nahiga na sa may long bench na may umbrella na kenjeti lang ako habang tinitingnan ang tanawin. Si Match naman ay pinasamahan ko sa yaya niya, habang aliw na aliw akong nakatingin sa tanawin. Inaantok naman ako ngunit nilalabanan ko naman ang antok ko dahil ayoko namang matulog. Lang minuto lang ay bigla na lang akong napapikit at nakatulog. I am so happy to see my wife looking so beautiful when she asleep peacefully. I was too busy lately dahil inisikaso ko yung surprises ko sa kanya. Alam kong she smells something fishy lately dahil pati si Mitch dinamay ni Iris. Inaasikaso ko din si Kuya at si Ate Odesse. At first hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Mang Tenyo, yung dating hardinero namin sa EMGA. Sinasabi nito dahil ang sabi nito sakin ay hindi pa raw patay ang mga magulang ni Mitch, nasa coma lamang sila at siya ang nag-aalaga dito at yung pinsan kong si Dwayne. Nung nagpaalam ako na pupunta ako ng company, dumiretso ako noon sa private hospital na kinaroroonan nila Kuya Matt at Ate Odesse. Pre, bungad agad ni Dwayne sakin habang may kinakain na chips, ba't di mo sinabi sakin ta? Ba't di mo agad ipinaalam na buhay pa sila? Alam mo ba ang epekto sakin? Galit kong sambit sa kanya, tinapunan ko naman siya ng masamang tingin. Oh easy, sambit nito habang nakangiti. Eto kasi ang hiking ni Kuya Matt bago pa ito malagay sa koma. Nung panahong pauwi sila sa mansion, may dalawang bodyguard na nakabantay sa kanila sa loob ng kotse, si Valin at Weldrick yun yung nasawi sa pagsabog dahil nakalabas si Kuya Matt at Ate Odesse, kaso nga lang malakas ang impact ng pagkatapon nila.
Sumusunod kasi ako sa kanila nun dahil isu-surprise sana kita pero di ko inaasahan na mangyayari yun. Huminto muna ito at tumingin kay Kuya Matt ka bumalik din ito ng tingin sakin. Nung lumapit ako sa kotse ni Kuya Matt hinanap ko agad sila pero dalawang bangkay lang na nasusunog ang nakikita ko akala ko nga sila yun. Narinig ko ang boses ni Kuya Matt bahagya itong sumigaw kaya agad-agad akong pumunta sa kinaroroonan niya at yun nga sinabi niya sakin na wag daw akong humingi ng tulong sa kahit na kanino man at aalagaan ko daw sila nang ako lang ang nakakaalam, sambit nito sakin. Napatampol naman ako sa noo ko dahil sa nalaman ko, halos mamatay ako nung mga panahon na yun sinisisi ko ang mga kamalasang nangyayari sa sarili ko tang asterisk na. Nanginginig ako sa galit gusto kong sapakin si Kuya Matt ngayon din dahil sa ginawa nito. Alam ba niyang di ako handa maging magulang ni Mitch? Alam ba niyang sobrang bata ko pa nun para alagaan ang anak nila nakakapunyeta talaga isipin lahat ng yun. Easy bro, mas mabuti na nga na ginawa, niya yun alam kong may malaking dahilan kung ba't niya ginawa lahat ng yun kaya sana wag mong sasabihin sa kahit na kanino man na buhay pa sila, sambit nito sakin. Paano na yan nalaman ko na, agad naman kaming napalingon ni Dwayne sa lalaking nasa likuran namin. Munti ko nang masuntok si Iris dahil bigla-bigla na lang itong sumusulpot. Sino ta? Kunot noong tanong ni Dwayne sakin habang tinuturo si Iris, personal A, best friend at ninong ni Mitch ako din ang nag-alaga sa anak ni Boss Matt, sambit nito, dila ko tinatanong ko, pilosopo namang sambit ni Dwayne sa kanya. Aba wag mo akong abangan, matigas na sambit ni Iris at lumapit kay Dwayne kita ko naman ang kaba ni Dwayne sa mga mata niya, nang makalapit na si Iris ay agad nitong kinuha ang chips na dala-dala ni Dwayne. Akin na taha, salamat, nakangiti nitong sambit at umupo sa may upuan ng hospital. Sayo na sa tiyan mo, wika naman ni Dwayne sa kanya. Nagsulot lamang ito na parabang sobrang ganda ng mga salita ni Dwayne. What's your plan now? Tanong ni Dwayne sakin, I don't know, marami pa akong problemang dapat lutusin lalo ngayong nanganganib ang pamilya ko mas maigi na di muna malaman ng iba na buhay spa si Kuya at Ate Odessy. Sambit ko tumanggaw-tango naman si Dwayne sakin at parang naiintindahan nito ang pinapanto ko sa kanya, sige, hindi naman ako gaano ka-busy dito at nag-enjoy rin naman akong alagaan sila, nakangiti nitong sambit. Kumunat naman ang noo ko sa winika nito. Alam kong madaling mahurat itong si Dwayne lalo na't wala itong kausap at kasama. Himala ata at di ka naburyo dito sa loob ng lang taon, nakangiti kong sambit sa kanya. Lumapit naman ito habang nakangiti ng nakakaloko at hinawakan ang dalawang balikat ko at pinaharap sa cashier area. Kitamik yang mga magagandang tanawin na yan, sambit nito habang nakangiti. Nakita ko naman ang mga nurse na busy sa mga ginagawa nila. Umiling naman ako dahil sa kapilyuhan nitong si Dwayne. Kaya pa hindi ka nagrereklamo sa tagal mong andito siguro busog na yang mga mata mo, walang gana kong sambit sa kanya. Hoy, ako na muna magbabaante dito pahinga ka muna, sambit naman ni Iris habang nakangiti kay Dwayne. Anong ikaw, umalis ka nga ako na dito sanay na ako sa mga ginagawa dito halos alam ko na ang mga pangalan ng mga nurse dito, sambit naman ni Dwayne sa kanya. Nagbabangayan na sila ng walang tigil kung sinong magbabantay sa kanilang dalawa na tigil lamang sila nang biglang tumunog ang emergency alarm sa loob ng kwarto nila Kuya. Mabilis pa sa 4:00 hinablot ko ang dakwang nurse na dumaan at pinapante sa kwarto nila, dahan-dahan akong pumasok dahil ayokong umiyak sa harapan nila Iris at Dwayne. Vital stat. Tanong naman ng Elsang nurse, normal, sagot naman ng isa pa nakita ko namang gumalaw si Ate Odessy, at tumunog na naman ulit ang alarm sa kwarto nila. Call the doctor, I think ready na siyang gumising, sambit ng isang nurse. Dali-dali namang tumakbo si Dwayne para tawagin ang doktor ilang minuto amang ay nag-uunahan na ang 5 doktor kay Ate Odessy. Unti-unting ibinuka ni Ate Odessy ang kanyang mga mata, di ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon hindi ko alam kung paano ko i-release ang saya na ito halos maluha-luha ako ngunit pinigilan ko. Normal lahat doc, wika naman ng isang nurse. Good, sambit nito at sinimula ng tanungin si Ate Odessy sa mga bagay-bagay. Do you know what happened to you? Tanong ng Elsang doktor. Tulala lamang ito at di sumagot, I think she's still in shock, sambit ng isang doktor, hey, do you know your name? Tanong ulit nito. Humarap naman ito sakin at matagal akong tinitigan nito.
Ang ganda niya master, di mo sinabing ganyan pala kaganda ang ina ni Mitch, sambit ni Iris. Siniko ko naman ito ng buong lakas at namilipit naman ito sa sakit habang pinipigilan ang sariling sumigaw. Did you know the people here? Tanong ng isa pang doktor, pero wala pa ring sagot si Ate Odessy sa kanila. Kaya hinayaan na lamang muna nila ito at pinapahinga, dahil pinoproseso pa daw nito ang lahat. Dwayne, tawag ng Elsang doktor na babae, agad namang lumapit si Dwayne sa kanya. The patient is still in shock, kaya mas makakabuti kung kausapin niyo siya lagi, at para na rin ma-refresh ang memorya niya, may tendency kasi na may amnesia siya. Sambit nito. Tumingin naman ako kay Ate Odessy, malayo itong nakatingin at parang wala ito sa sarili, hindi ko alam kung naalala niya pa ba ako o di kaya si Mitch. Isa sa rason kung bakit ayokong makita ni Mitch ang mommy niya kahit buhay ito dahil mas masasaktan si Mitch pag nakita niya na ganito ang kalagayan ng ina niya at lalong masasaktan ito dahil hindi siya kilala ng mismong nanay niya. Tumayo na ako dahil may pupuntahan pa kaming importante ni Iris, at babalik pa rin ako dito upang kumustahin ang kalagayan, Ate Odessy. Dwayne, ikaw na muna ang bahala dito dahil may pupuntahan lang akong importante, sambit ko. No probs, dala ka mamaya ng pagkain, tiyakadalhan mo na rin ako ng beer pampawala ng antok, sambit nito. Timagwan ko lamang ito at umalis na, sumunod naman sa likuran ko si Iris. Master, anong gagawin natin ngayon? Tanong nito. Hahanap muna tayo ng organizer upang matuloy ang pag-propose ko kay Mildred, sambit ko naman. Bigla namang ngumiti ng nakakaloko itong si Iris. Sa dami-daming problema mo naisipan mo Karen kung paano maging loverboy, pambihira. Iba Karen master. Wika nito habang umiling-iling. I don't want to waste a lot of time, marami pa akong gagawin at marami pa akong dapat tapusin, sambit ko naman sa kanya. Sabi mo until now di parent malice sa isip ko ang mga pangyayaring iyon dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mitch lahat at ayaw ko ring mabigla ito sa mga pangyayari. Hobby, nabaling naman ang atensyon ko dahil sa pagtawang ni Mildred sakin, ngumiti naman ako sa kanya. Hapon na, masyado ka atang nasiyahan sa panaginip mo, pabiro kong sambit. Inaantok kasi ako, sobrang sarap matulog sa tabi ng dagat, wika naman ito, tingnan mo ang ganda ng sunset, tumingin naman si Mildred at ngumiti ito. It reminds you that goodbye is not always bad, it's also beautiful. A beautiful journey to start, sambit nito habang ngumingiti. Even if it's beautiful, I don't want you to say farewell to me, you're always my solace and I don't want you to become my sunset, nakangiti kong sambit at hinalikan ito.